So, dun po sa mga kababayan natin na naghahanap ng employers dito sa Canada na nagpo-provide ng LMIA. Ito po ang masasabi ko sa inyong tip kung sino-sino ang mga employers na ito na nagpo-provide ng LMIA. Makinig po kayo mabuti ha. Dumi na sasakyan ko. Bawal kasi ang maglinis ng sasakyan ngayon. Yung mga car wash dito sa bandang Edmonton ay naka-close kasi may water ban in effect. Bakit kamo? Tingnan nyo naman no. Winter ngayon pero parang spring na. Hindi ko alam kung effect na ito ng global warming Kasi supposedly dapat yung mga ganitong panahon ay malamig at nag-i-snow pa. Pero tunaw na. Tunaw na ang yelo. Ayan. Tsaka dito sa lugar na to. Ayan. So dito sana ako magba-vlog Diyan 'di ba? Ang ganda ng view. Pero kitang-kita nyo naman. Kailangan ko pa ba magsalita? Ayan mahangin. Dito na lang tayo sa sasakyan kasi talagang napaka-windy sa labas. Baka hindi nyo ako marinig ng maayos sa sasabihin ko sa inyo mga teknik kung papaano kayo makakahanap ng mga employers dito sa Canada at kung papaano kayo ma-hire ng mga employers na ito. So, dun po sa mga bago pa lang sa akin channel, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para ma-notify po kayo pag may bago akong video kasi sayang po kung mapapalampas nyo yung mga tips, mga informations at lalong-lalo na po yung mga opportunities kung naghahanap kayo ng mga opportunities papunta dito sa Canada. At wag nyo rin pong kalimutan na i-follow ako sa aking Facebook page. Actually, personal na Facebook account ko po yun At saka dun sa aking TikTok na Sok Digital Media. At paalala lang po mga kababayan, dun yata sa Facebook, hindi ko lang alam dun sa mga nakakaalam na mga kababayan natin, hindi kaya pwede na magbigay ng mga links sa Facebook. Kaya po nag-iingat ako doon sa mga humihingi sa akin ng mga links. Kasi baka mamaya ay ma-restrict tayo at ma-close pa ang ating Facebook account. Kaya hindi ko nga po alam kung anong gagawin ko kung ako ba ay magbibigay pa ng link or papaano nga ba. Bigyan nyo po ako ng advice doon sa mga expert sa Facebook. Kasi hindi po ako expert dyan Sa TikTok ganun din TikTok nagre-reply ako, nagbibigay ako ng mga links, pero nung chinek ko parang na-restrict yung aking account. Ayun po ang realidad doon. Kaya hindi po ako makapagbigay ng mga links. Kaya ipagpaumanhin nyo po. Dito po sa YouTube hindi masyadong stricto, kaya nakakapagbigay po ako ng mga links. So yan po ipagpaumanhin nyo mga kabayan kung hindi ako nakakapag-reply ng maayos sa Facebook. Kasi si Meta ay may Meta, sabi nga nila Meta lang kaya So yun po ang totoong dahilan kung bakit hindi po makapagbigay ng mga links sa inyo. So eto mga kababayan, dun sa mga naghahanap po ng mga employers dito sa Canada na
nagpo-provide ng LMIA. Uy, may pulis ah. Punta lang ako sandali dito kasi may pulis eh. Meron silang hinahabol. So, dun po sa mga kababayan natin na naghahanap ng direct employers dito sa Canada na nagpo-provide ng LMIA ay eto po ang masasabi ko sa inyong tip kung sino-sino ang mga employers na ito na nagpo-provide ng LMIA. Makinig po kayo mabuti ha. Usually po, yung mga nasa fast food industry po na mga employers. Anong mga pangalan ng mga kumpanyang ito? Yung mga company po like A&W, Tim Hortons, at saka yung McDonald's. Now, baka itanong nyo po sa akin, papaano mo naman nasabi na yung mga employers na yan ay nagpo-provide ng LMIA? Bakit po? Kasi po may mga nai-interview po ako na mga kababayan natin na nakakarating dito sa Canada at may mga nagsabi din po sa akin, hindi lang ito basta sabi ha, ito po is from a trusted source na andito po mismo sa Canada. Isa po siyang president ng isang Filipino community. Sinabi po niya sa akin na yung mga employers na ito na sinabi ko, yung tatlong companies na yon ay nagbibigay po ng LMIA. Paano niya nasabi? Kasi meron po siyang personal na kakilala na employer. Kaya lang po binanggit ko yung tatlong yon kasi po isa doon sa mga companies na yon ay personal niyang nakikilala. So, nasaan po ang mga employers na ito? Unang hint ko sa inyo kung nasaan yung employers na ito, alamin nyo po, nasaan po ba ako? Kasi po, yung kausap ko ay taga rito din po. Saan? Sa Alberta po. Saan specifically sa Alberta? Dito po sa Edmonton. Edmonton areas. Pag sinabi pong Edmonton areas, ito po kasing Edmonton, mayroon pong pinakang city, kumbaga Manila. Imagine niyo Manila. Tapos, Edmonton and areas, may mga area po nakapaligid dito sa Edmonton. Ano po yung mga areas na yon? St. Albert, Sherwood Park, Leduc, Spruce Grove, Stony Plain. Yan po yung mga nakapaligid dito sa Edmonton. May mga employers po na nagbibigay ng LMIA sa Spruce Grove. Meron din po sa Leduc. Meron din po sa Sherwood Park. So yan po yung tatlong mga areas na alam ko mismo na may nagpo-provide ng LMIA. Hindi ko lang po masabi kung anong specific na address at pangalan ng employer na yon. Bakit po? Kasi, una na po, pag sinabi ko sa inyo kung sino yung employer na yon, kung anong address ng employer na yon, kung anong restaurant ang kanyang operated and owned, ano po mangyayari? Marami po tayong mga subscribers, mga kababayan. Nasa 480,000 na po tayo. Ipagpalagay na lang na makapanood ng videong ito ay 10,000. Ibig sabihin po, yung 10,000 yon, mag-a-apply po sila dun sa specific na employer na yon na ayaw naman po niya na mangyari. Kaya po, eto ang masasabi ko lang sa inyo. I-research nyo po yung employer na yan. Sinabi ko na po yung tatlong companies na yan. Sinabi ko na rin po yung mga lugar kung saan nyo po siya hahantingin. So, it is up to you para mag-apply, i-research ito,
hanapin. Saan nyo po hahanapin yung employer na ito? Doon po sa jobbank.gc.ca. Pumunta po kayo doon at hanapin nyo po itong mga key areas na ito na binanggit ko po sa inyo. Bakit ako patingin-tingin? Sasabihin nyo sa akin, ba't po kayo patingin-tingin? Kasi kanina pa may dumadaan na pulis eh. Dito, hindi ko alam kung what's going on. Kaya napapatingin lang po ako. Kaya nga po nagpark na ako dito kasi baka mamaya ma-pull over pa ako ng pulis. So, yan po yung mga key areas. Ano pa yung key areas or saan pang lugar kayo makakahanap ng employers na nagpo-provide ng LAMIA? Dito rin po sa lugar na ito. Lethbridge, Red Deer, Calgary. Yan po yung mga areas. Again, bakit ko po alam? Meron po akong nakausap na kabayan natin na nakarating po dito sa Canada at yung kaibigan niya po ay nag-apply din dun sa kanyang employer na yon. Kaya po nasasabi ko sa inyo. Alam ko po yung mismong lugar kung nasaan naroroon yung employer. Nga lang, for privacy reason, hindi ko po may bibigay sa inyo directly yung employer na yon. Kaya binibigyan ko na lang po kayo ng hint kung saan nyo po mahahanap ang employer na ito. So, yan po yung aking tip ha. Talasan nyo po mga kababayan. Now, doon naman po sa mga kababayan natin na naghahanap ng opportunity or naghahanap ng employer na nagpo-provide ng LAMIA para doon sa mga mekaniko. Ito po ang mga companies na pwede nyo pong applyan. Toyota, Honda, at saka po yung Ford. Kasi po sabi ni Bart na nagtatrabaho po doon sa isa sa 3 kumpanya na sinabi ko sa inyo, doon po siya nagtatrabaho. At yung kapatid po niya na tourist na nakarating dito sa Canada ay nakapag-apply po doon sa 3 major companies na yon. Hanapin nyo na lang din po ang mga lugar dito po sa Alberta. Kung kayo ay mekaniko, madali lang po kayo matatanggap dito sa mga companies na ito. So, applyan nyo na lang po. At yun nga, sabi ni Bart sa akin, na providean siya ng LMIA kasi tourist din po siya nung pumunta siya dito At saka yung kapatid niya. Now, papaano naman po kayo matatanggap doon sa mga employers na ito? Technique na ituturo ko sa inyo. Kung naghahanap po kayo ng mga employers dito sa Canada, ay regardless na mga kababayan. Kasi may makikita po kayo nung binabanggit ko dati na mga notices. Meron po nakalagay doon na naka-green. Yung employer na yon ay may approved na LAMIA. Yung isa po ay dilaw. Na ang ibig sabihin naman po ay nag-a-apply pa lang yung employer na yon ng LMIA. Meron din po kayong makikita na notice na pwede pong mag-apply doon sa employer na yon yung mga Canadian citizens and permanent residents only. Hint ko sa inyo, applyan din nyo po yun. Bakit kamo? Kasi yung kabayan natin na in-interview ko noong nakaraan, yun po yung in-applyan niya na ang hinahanap lang po daw ay Canadian citizen at saka permanent resident of Canada, pero tinanggap po siya coming from outside of Canada. At ang sabi niya po sa akin, kaya lang daw inilalagay yon na strictly for Canadian citizens and permanent residents is para ma-minimize yung influx or yung bugso or dami ng mga applicants na mag-a-apply dun sa employer na yon. Tip ko, dun sa mga kababayan natin na nasa Middle East na naghahanap ng employer dito sa Canada, ang hanapin nyo rin po ay yung mga companies that is owned by those businessmen or those employers na nanggaling din po mismo originally sa Middle East. Kasi po, alam po ng mga employers na yon na originally sila po ay nakatira sa Middle East
at nagpunta po dito sa Canada, nagtayo po ng business, alam po nila kung papaano magtrabaho ang mga Filipinos. Kaya kung naghahanap po kayo ng mga employers at nasa Saudi Arabia kayo, nasa Dubai kayo, nasa Qatar, alinmang lugar doon sa Middle East, yun din pong mga employers na yon ang hanapin ninyo. Kasi may mas malaking chance po kayo na matanggap ng mga employers na yon. At kung kayo naman ay bago pa lang dito sa aking channel na nakapanood ng aking video, para po kayo matanggap ng mga employers na ito or ng mga agency na ina-applyan nyo po, siguraduhin nyo po na gumawa po kayo ng cover letter. Yung email nyo po dapat correctly done. Ano pong ibig sabihin ng correctly done? Hindi lang po basta resume ang i-attach nyo. May cover letter at fill upan nyo po yung subject line. Panoorin nyo po yung isang video ko kung papaano gumawa ng cover letter. Ilalagay ko po sa description ng video ito. Ilalagay ko rin po yung thumbnail dito or dito. At ilalagay ko rin po yung link kung saan nyo mapapanood. Dito yata lumalabas yan sa taas And kung mag-a-apply po kayo sa mga employers direct hire dito sa Canada, siguraduhin po na ang ipapasa nyo na resume ay Canadian format. Meron din po akong ginawang video kung saan meron pong sample format ng Canadian resume. Again, ilalagay ko po yung link dito. Panoorin nyo na lang po mga kabayan. Kung kayo naman po ay mag-a-apply sa agency, ay siguraduhin naman na yung resume nyo ay to the details. Yan po ang kaibahan pag mag-a-apply kayo sa isang agency versus mag-a-apply kayo dun sa direct hire na mga employers. So yan lang po yung tip ko ngayon sa inyo for today. Sana po ay nakatulong ang video ito dun sa mga naghahunting ng mga employers na nagbibigay ng LMIA dito sa Canada. At yung LMIA mga kababayan, for your information lang, wala po kayo dapat babayaran directly sa mga employers na yan. Hindi po kasi dapat binebenta ang LMIA sa mga empleyado or sa mga applicants. So, paalala lang po yan mga kababayan para makaiwas po tayo na ma-exploit tayo financially, kasi financial exploitation po ang tawag dyan mga kababayan kung kayo po ay pinagbebentahan ng Lamia.